Ay, magandang hapon no, mga boss, mga friend ha. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Oo, basta magkakasama tayo. Yun lang yun. Pagkwentuhan mo natin to, pag-usapan natin itong si Ombudsman Remulla. May sinabi siya eh. Ano na to 21 hours ago. Meron 46,915 views to. Oo. Sinabi niya rito eh. May katiwalian din daw nangyayari sa hudikatura eh. Parang ganun ha. Pakinggan natin ha. Sandali na to. Magbibigay na tayo ng reaksyon dito. Pagkwentuhan natin ha. Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may matinding korupsyon sa sangay Sinabi ni Ombudsman Remulla, may matinding korupsyon sa sangay ng ng hudikatura. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos tawaging fake news ang usap-usapang na-ospital siya, nagpakita sa kanyang programa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. 2026, bagong taon inano kagad si Ombudsman Tinadali kagad ako Diretsahang inakusahan ni Remulla ang hudikatura ng matinding korupsyon. Yung corruption nga sa atin, huwag nyo sasabihin sa executive lang yan, o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Panoorin nyo po lahat ng judges. Panoorin nyo. Kailangan may paliwanag din yun. Justices. Panoorin natin. Pero wala siyang ibang ibinigay na karagdagan detalye. Nabanggit ito ni Remulla nang balikan niya ang anyay original Ghost Project, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam noong 2013. Yung pitap, huling-huli yun. Pitap, huling-huli. Huling-huli yun, ha? Huwag mo sasabihin na mali ang Ombudsman sa ebidensya. Yes. Kompleto ebidensya lahat yan. Inungkat din ni Remulla ang Fertilizer Fund scam kung saan ibinasura ng Sandigan Bayan noong 2016 ang kasong pandarambong sa itinuturong mastermind nito noon na si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante. Sino yung mastermind ng liquid fertilizer doon? Si Jok Bulante. Kasi naman ako Nakakatawa nun yung Sa Sandigan Bayan, ang galing din mag-acquit eh. Oo. No? Ba? Sa Lahat ng Makati. dahilan para mag-acquit, meron ng Meron Sandigan sila. Bayan. Oh. Meron. Siyempre, hindi mawawala dyan. Meron din magagaling ng mga abogado. Abogado, mga gumagapang. Sang-ayon naman ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines o samahan ng mga abogado sa bansa. may mga abogado na gumagapang. Sabi ni Boying ha. Ginagapang ho ang Sandigan Bayan. Ginagapang ho ang hudikatura. Hindi ho yan magiging ng Sandigan Bayan dyan. Gagapangin mo yan ng ganun lang. Malaking halaga yan. Di ba? Tuloy. Na may korupsyon talaga pati sa hudikatura pero hindi raw Sang-ayon daw itong Integrated Bar of the Philippines. May korupsyon daw talaga nangyayari. Pero, may pero yun. Ano yun? matindi. May bino raw ang Supreme Court na Judiciary Integrity Board na tumatanggap ng sumbong sa mga sangkot sa korupsyon ng mga huwes at empleyado ng korte. Hindi naman siguro ganun katindi yung corruption in the judiciary. Most of our judges are ethical than those alleged corrupt ones. Hindi rin daw patas na akusahang korap ang mga nasa Sandigan Bayan kapag nagbasura sila ng kaso dahil sa mahina o kulang na ebidensya. Malakas po kasi yung presumption of innocence because that is a constitutionally guaranteed right of every Filipino citizen. Hindi naman po pwedeng inakusahan ka lang ng ganito na inusahan ng isang tao na involved sa corruption pero wala namang ebidensya. Hindi naman po pwedeng i-convict yun ng huwes. Di ba? Sabi ni Remulla sa January 15 may papasok ng 20 bagong abogado sa Office of the Ombudsman na tutulong sa kanila sa pag-usig ng mga kaso. Sinubukan namin kunin ang komento ng Supreme Court tungkol sa mga pahayag ni Remulla laban sa hudikatura pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andat. Malupit ho yung binanggit ni Ombudsman ha. May korupsyon sa hudikatura ha. May kapangan, kung ano-ano, di ba? Oh. Tapos sabi niya, yung Sandigan Bayan daw, ang liwaliwanag daw ng mga kaso, na-absuelto. Diba? Yung Jokjok Bulante, fertilizer scam. Maski yung PDAP, ang liwaliwanag, sabi. Diba? Sino ba na-involve sa mga PDAP? Remulla, at si Revilla, sila Jinggoy, diba? Kasama rin yata si
Enrile. Wala na, patay na. Nanonood ng Sandigan Bayan, kinlir ng Sandigan Bayan. Bago na todas, di ba? Nakakulong pa yung si Reyes, yung sinababalitang chipay ni Enrile, di ba? Nakakulong yun matagal. Marami raw. Parang sa totoo mga friend, talagang magulo ang hudikatura. Lalong-lalo na sa walang pera. No? Nangyari, di ba? Natin malaman. Pag sinabi ng Supreme Court na mali kayo dyan, wala na makakwestiyon sa Supreme Court. Ngayon lang nga kinestyon yung Supreme Court, di ba? Yung nag-MR sila, bakit naging unconstitutional yung Kongreso doon sa impeachment nitong si Sara, di ba? Hanggang ngayon, wala pang sagot. Malapit na Pebrero. At magpapile na naman ng mga impeachment complaint sa Kongreso. Hanggang ngayon, wala pang sagot. Sabi nga nila, Secretary Llamas, samantalang yung nung nag-decide sila na unconstitutional daw yung ng Kongreso sa pagpapile ng impeachment labang kay Sara, andali. Ngayon nung nag-MR tong Kongreso, hanggang ngayon wala pa sagot doon sa naging desisyon nila na unanimous decision, di ba? 13 yata yung bumoto na unconstitutional nga yung naging desisyon ng Kongreso. Pero nung humingi ng yung Kongreso, wala. Ang hirap po ng batas. No? Pero kung minsan, hindi naman kailangan talaga. Kagaya, si Boying na nagsasabi. Ombudsman. Na may korupsyon sa hudikatura. Hindi na tayo, ombudsman na yan. Ngayon, hindi pa sumasagot daw to, pero, totoo no? Hindi mo maintindihan, mga friend. Kagaya yung Kibong Navarro na lang, tawag dito, dismiss yung kaso. Nung nag-file sila Dennis Cornejo, di ba? Tapos inakyat sa Court of Appeal. Nakasilip ang Court of Appeal na may probable cause. Pinaaresto si Kibong Navarro. Kulong. Tapos nagkakabalitaktakan kasi no bail. Nag-file ngayon ng petition for bail. Nag-grant. Bakit nag-grant? Dahil sabi daw evidence of guilt is weak. Yun ang kailangan mo pagka no bail ka, papile ka para makapag-bail ka, dapat mapatunayan mo na the evidence of guilt is weak. Nag-grant. Tapos yun, nabaliktad naman pagdating. Ito naman ngayon sila Dennis Cornejo at saka ito si Cedric Lee, pinailan ngayon. Nakakita na, sila ngayon na nakakulong ng reclusion perpetua. Nakakulong ngayon Cedric Lee sa kasi Dennis Cornejo, saka yung mga kasama nila Cedric Lee na bumugbog, Kibong Navarro. Diba? Paano kung wala kang pera, aber? Sa korte, di kayo kawawa. Dinismiss na yung kaso, na isinampa nila Dennis Cornejo, Kibong Navarro sa Regional Trial Court. Inapila nila sa Court of Appeal. Nagkaroon ng probable cause. Inaresto si Bong Navarro. Bandang huli, napawalang sala si Bong Navarro at nabaliktad na naman pagdating yata sa Supreme Court yata. Di ba? Gulo. Si Bong Navarro nakakulong, ngayon iba na, baliktad na naman. Diba? Marami yung mga ganyang sakit sa ulo. Ang gulo ng batas. Totoo lang. Yung yung Visconti Massacre. Guilty. Pagdating sa Court of Appeal, guilty na naman. Pagdating sa Supreme Court, 15 years
na nakakulong si Hubert Webb tsaka yung kasamahan niya, mga kasamahan nila. Oh. Pagdating sa Supreme Court, walang kasalanan niya, palabasin niyan. Laya. Hindi, para sinabi ng Supreme Court, magunggong kayo dyan. Bakit ninyo kinumbik yan? Walang kasalanan yan. Simpleng ganun lang, tapos na. Katakot-takot ho ang ano dun, ha. Parang trial of the century ho yun, eh. Kasi hindi yung basta-basta tao nga si Hubert Webb. Diba? Oh. Ang ano, diba? Yung kay Espinosa, Mayor Espinosa ba yun? Oh. Sinerba ng warrant, search warrant. Nakakulong, sinerba ng search warrant. Kinasuhan, murder. Pagkatapos, sabi ni Digong, ano ba murder? Oh, homicide na lang. O, laya. Naging bailable. Kaya may katwira si Boying Rimulya, di ba? Na talagang ang hudikatura, may korupsyon. Matakin mo murder, tapos ibababa mo sa homicide. Magkano ang lagayan dyan? Nagdesisyon na murder, ha? Tapos na ibaba ng homicide. Oh. Ano ba? Mga tanga ba yung nagdidesisyon na yan na mali yung desisyon nila? Murder na, naging ginawang homicide? Bakit? Ang gulo mga boss. Ha? Kaya, hindi tama yung sinasabi ni Ombudsman para sa akin, eh. Ito. Yung sa akin lang, eh. Batas na hindi mo pwedeng i-donate lahat ng iyong ari-arian sa iisang anak. Kalahin mo na-dismiss yung kaso sa regional dito sa korte. Anyway, inapila namin sa Court of Appeal. O ba? Ang liwanag, hindi mo pwede nga nagdesisyon yung judge, dinismiss yung kaso. Ang liwanag sa dokumento na yung lahat ng kayamanan ng magulang ng asawa ko idinudonate sa pinakamayamang anak at walang kasawa. Kaya kung minsan mga friend, hindi mo maiaalis, no? May mga taong mahina ang pasensya. So, kunyari, maasa ka na mananalo ka, biglang matatalo ka. Dahil sa hindi mo malaman kung bakit, paano nangyari. Ang liwa-liwanag ng batas na hindi mo po pwedeng i-donate. Batas ho yan. Oh. Anyway, aapila ka na naman. Paano kung wala kang pang-apila? Kawawa ka. Sisinghap-singhap ka na lang sa nangyari sa... Kaya yung meron mga, hindi naman drawing ito mga boss. Meron ng mga abogado, mga judge na pinapatay. Pinapatay sila. Oo. Siguro sa magiging mga maling naging desisyon nila. Ganun. Hindi naman ho yan. Hindi naman ho kwento yan. Talaga nangyayari, di ba mga friend? Oh. Meron nga ako napanood eh. Panood yun. Yung judge, lumabas doon sa sa bahay niya. Tapos nag-exercise siya doon. Umaga, exercise siya. Bigla na lang may lumapit sa likod niya, binarilo. Patay. Isang tao lang pumunta. Oo. Balitado ho yun eh. Marami yung ganun. Paano nga yun yung mga kumbaga sa sila na ang naapi, sila pa ang naging kawawa pagdating sa desisyon ng kagalang-galang na hukom. Diba? Totoo siya sabi ni Boying. Marami pang ganyan eh. Na mga desisyon na sabi nga niya, ginagapang. Ganun lang ba kadali gumapang? Kung wala kang panggapang. Di ba? Kaya kung minsan, yung mga nakakulong ho dyan sa Muntinlupa, marami ho dyan talagang wala lang hong pang abogado. Kaya ho sila nakakulong. Wala kang panlaban. Pero kung meron kang meron ka pang koneksyon, 3 buwan lang, dismiss ang kaso mo.
Oh, di ba? Ay, nako, mga friend. Ang tanong dito, na naglalaro sa isip ko, baka mamaya, yung mga isasampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan, sabagay, sinabi niya na, parang inunahan na ni Boying na yung ombudsman hindi na uubusan ng ano yan, ganito. Sabi niya, di ba? Unitin ninyo. Oo. Ha? Oo. Mamaya pero sabi ni Boying, tsaka nung kapatid niya na si John Vic, bago daw isang panong kapatid niya yan, at least 99% na magkakakuha sa conviction. Oo. Ito, balita kanina, itong si Revilla at saka si Villanueva, nag-file na raw ng counter affidavit doon sa mga kasong isasampa sa kanila, sinampa na yata sa kanila, parang ganun. Matagal pa ho yan, mga friend. Kaya sabi ni John Vic na June, magkakaroon na ika ng ganyan. Kaya ewan ko. Ang dami yung pera niya mga yan baka magkagapangan. Sabi, si Boying na nagsasabi, ang liwaliwanag nung PIDAP, ang liwaliwanag nung kay Jok Bolante, yung fertilizer scam, tapos dinismiss ka ng Sandigan Bayan. Sabi niya, di ba? Nabalitaan niyo yung nangyari sa Venezuela ba yun? Oo. Si Trump ang humuli doon sa presidente. Ito. Nagse-celebrate yung mga taga doon. Live from Doral. She is outside in Arepaso, which we know is the mecca of the Venezuelan community there. And Gabby, One day ago lang ito. At may 584,000 views. Pucha, dami. He's pretty busy behind you, Gabby. It's 6 a.m. and people have been out there. Can you tell us about what you're seeing and how long you've been seeing people out there reacting to this news? Guys, history is being made in real time. There are hundreds of people here in El Arepaso, which, like you said, has been the mecca for Venezuelans speaking out against injustices in their country for decades. I'm here joined by Edgar. Edgar has been here since he was 11 years old, born and raised in Venezuela, out here since early this morning. Tell me, why did you want to be out here? Well, okay, before I begin, I just want to talk to you, America, and I hope you have your coffee when I tell you this, but these are great news. All eyes on Venezuela. These are historical news. This is history in the making. I mean, my chest, it feels like it's going to explode with joy, because before I was even born, there have been struggles. My family has been fighting for so many years before I was even here. They have told me about it. They told me about a time where democracy existed, and now I can finally look forward to that. And that's just everything that I can ask for. And I just want to tell you people, America, Venezuelans are good people. The greatest people that I know, I can vouch for them. We are good. We are working hard, and this is President Donald Trump and Maria Corina Machado just created an opportunity for us to begin working harder than ever, because that's what we have always been doing, but now we will be working in our country. But we also have worked so hard here in the United States to build so much things, and I just want to thank you, America. Thank you for giving us this opportunity to work. Ano to mga paren hindi ho basta-basta itong bansa ng Venezuela, dahil marami raw hong dito, mga langis. Mayamang bansa. Pero pinakialaman ng Amerika para dahil naramdaman nila na aping-api yung aping-api raw yung mga Venezuela, na si Trump ang pumasok.
Maraming bumabatikos kay Trump na bakit daw ginawa ganun ganito, pati yata sila Putin, whatsoever. Tao nagsapas. Baka pwede rito yan, mga boss. Baka pwedeng makatulong yung Amerika sa problema ng Pilipinas, di ba? Dahil sa sobrang korupsyon. Di ba? Di ba mga boss? Trump. Baka pwede kayong His Excellency, baka pwede mong kausapin si Trump at kung hindi gumagana, kagaya ng sinasabi ni Boying na korap din ng hudikatura ng Pilipinas, call a friend ka na. Wala His Excellency. Nagsasabi na korap din yung hudikatura ng Pilipinas, yung ombudsman na in-appoint mo di ba? Anong nangyayari dyan? Gaya yan. Pati ikaw, ipapa-impeach ka na daw nitong si Sayad. At gulong-gulo na itong Pilipinas, si Excellency. Baka pwede ka nang mag-call a friend. Para matapos na. Sila na itong nagnakaw ng katakot-takot ng panahon ni Duterte. Tapos kung makapagsalita itong mga Duterte, akala mo napakalinis nila at itong administrasyon mo talagang pinakakurap. Parang gano'n sila malinis. His Excellency, baka pwede na kayong mag-usap ng masinsinan ni Trump at tumulong na si Trump dito sa ito, tignan mo. Meron din batas yan, yung Venezuela na yan ba't walang mangyari sa nagkaganyan-ganyan yung bansa na yan? Ngayon, nakialam ang Amerika. Finish contract. Tsaka lintik daw ang dayaan din dyan sa eleksyon sa Venezuela. Kaya hindi natatalo yung mga lintik na yan, mga parang mga kagaya rin ng Duterte na sa droga. Rampant din ng drugs dyan. Nako, His Excellency, call a friend ka na. Tama, lahat. Pag nakabalik yan Duterte, nako, mata mo lang ang walang latay. Pero malabo. Kaya lang, pag nakakarinig ako mga friend, si Sara nung sa survey, si Sara ang Pag-asa, Duterte, anak ng putang ina, ano yan? Hindi kaya tumatayo balahibo nitong mga surveyor na to. Pero dyan sa Venezuela niya, massive daw talaga ang dayaan niya sa eleksyon. Napanood ko napanood ko. Talagang lintik daw. Grabe. May abangan ako, sabi ni Atty. Enzo, may palasabugin daw si Sabit. Sabit talagang lintik ang pressure dito sa PBBM. Talagang hindi siya tatantanan nitong mga kampo ng kadiliman. At kadiliman versus kasamaan pa. Ay nako. Mabigat yung sinabi ni Boying mga friend. Pero totoo yun totoo yun. Kaming kaso namin mga friend. 6 years na. Simpleng kaso, pang barangay lang. Property dispute. Simple. May property ba? Napakaraming property. Pwede bang ipa-donate sa isang anak? Hindi, sabi ng batas. May nagsusupang? Meron. Merong inaapi? Meron. Dinismiss yung kaso. Ay Lord. Gaya nga ng sinasabi. Kung ito, Panginoon ko, ay pagsubok, kung gaano katibay ang panampalataya ko sa iyo, hindi ito ang pagsubok para sa akin. Kayang-kaya ko to. Andiyan ka naman. Mag-collab na po tayo mga friend. Alam kong hindi mo kami pababayaan. At yun nga, never. Kaya ako napunta rito sa vlogging dahil sa iyo, di ba? Kaya thank you Lord. Basta lahat na nangyayari, alam ni boss, may remedyo dyan.
Ha? Glenn Adeo, shout out. Ha? Librado Ludovico, shout out. Blessed madaling araw, 3 a.m. Carox. At sa lahat ng warrior watching from Edmonton, Alberta, Canada, God bless po, stay safe and healthy. Kaya nakaporma ang China ay nawala ang Clark Air Force Base at Subic Naval Base. Ngayon, ang Subic ay muling binuksan, kaya ang China ay kuidaw. Dapat pati Sangley Point buksan na rin. Sigurado yan. Ito yung sagot ninyo sa tanong ko hapon. Oo. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Kalati Bayaw, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Nako, Kalati. Wag na yan. Wag na yung mga base na yan sa kasani. Gagawin na naman tayong basahan ng mga ungas na yan. At bawal yan sa konstitusyon natin. Anong gagawin natin? Kesa naman itong mga inchik na itong ginagawa tayong basahan, di ba? O, di ba? Parang mamimili ka nga, di ba? At, alam mo, Kalatni, daan na lang kaya sa plebisito. Ha? Parang kagaya ng panahon ni idol natin, si Marcos Sr., ha? Gusto nyo bang tanggalin na ang Kongreso at Senado? Yes or no? No. Yun lang muna. Tsaka ano yung dynasty? Oh, yung dynasty, automatic. Siyempre, sabi naman ng mga tao, ayaw na nila yung mga dynasty. Kaso, hanggang salita na sila, pag nandiyan na yung pera, boboto rin nila yung mga dynasty. Di ba? Good evening, Kasani. Bomba. Bomba lang, Kasani. Bomba lang. Go, go, go. God bless you. God bless ka lahat niya. Mary Lebron, shout out. Hindi min sa Rox, no skipping ads, sabi niya. Thank you for not skipping ads, sabi ni Kalahati. You're one of the best. Bless you always, sabi ni Kalahati kay Mary Lebron. Kalahati ulit. Tama ka paring Kimo. Yan na. Sunugin na lang ang limpak na at galimpak na pera para wala nang magagamit ang mga kurap. No money, no problem. Magandang sunugin si Kimo para malaman natin kung talagang amoy digong ang hype na yan. Rolando Edralin, shout out. Welcome US military bases. Mo. David Estacio Jr., okay lang, sabi niya. Maraming pahit na mabalik ang di ba? Rodeo Adriano, shout out. Mas okay na sa akin na ibalik ang base militar ng US dito sa atin. Kahit walang base ng kano dito, damay pa rin tayo sa giyera. Di ba? Totoo, di ba? Joselito Mabait, shout out. Ibalik na ang US base, sabi ni David. Arnold Pasiego, shout out. Sang-ayon po ako dyan. Sang-ayon lahat di ba? Tsaka di ba? Gawin plebisito. Payag ba kayo na tayo ay maging Republic of the Philippines, Province of United States? Puta paka-landslide ang yes. Di ba? Kasi Amerika na magpapatakbo dito di ba? Kagaya yung Venezuela na yan. Amerika muna yata hawak dyan David Estacio Jr. Binaboy tayo ni Duterte sa China. Di ba? Totoo. David ulit Province of China, montik na tayo. Mabalahura ng tutay. Totoo. Ang dami David ulit Ilan lang yung mga Duterte. David ulit. Gera na kung gera. Di ba? David ulit. Dito sa Singapore. Dito sa Singapore nga, walang Duterte ang naimbita ng Prime Minister. Nasa Singapore ka ba, David? Whiskey, shout out. Meron tayong manlulupig ng dagat, kaya oo. Yan, lahat oo. Pag nag-survey ka pala, ito, survey to, na may utak ka. Tanga na yung mga walang, puro mga gagaling kayo magdadaldal kahit tumayo sariling paa. Leche kayo. Ngayon, ayan. Inabot ng magaling
na kaya na raw, hindi na kailangan ng Amerikano, ang base militar ng Amerikano. O, putang ina kayo, ano ngayon? Binababoy kayo ng check. Elizabeth Iscare, good evening Sir Rox. Dapat lang po siguro na bumalik na ang US base sa ating bansa. At para di tayo basta mabubuli ng mga Chino na yan, na sobrang abusado, mas okay na yung andyan ang US base sa atin. Totoo. Ha? Bong tupas, oh. Naku, ayaw ng mga senador at congressman yan kasi mawabawasan ang kanilang pandarambong. O, tama. Marilo Pabian, shout out na ka. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Marahil nga po ay mas positive ang magiging sitwasyon natin sa US compare sa China. Isang tuso ang paraan nila. Nakakadismaya, lungkot isipin kung si Sara lang ang mamumuno ng sa atin. Mas lalong wala tayong direksyon nito. At ang galing nga pong maghimay-himay ng mga topic ni Atty. Claire, kaya daming iyak nadidilis. Sa totoo lang nga po, nagkaroon ng buhay ang Malacanang na maging PCO si Atty. Claire. God bless us. Alam mo sana wag dumating yung time na biglang mag-isip si Atty. Claire na bumitaw. Sana hindi. Kasi pressure na si Atty. Claire eh. Mga friend eh. Kagaya rin ni Ka-Percy noon. Marami ng death threat na kay Ka-Percy. Hindi niya iniintindi dahil sabi nga ni Ka-Percy, yan death threat na yan, panghimagas ko lang yan. Sabi niya, yun nangyari. Paulit-ulit ako, hindi ako naniniwala na si Bantag ang mastermind dyan. Kasi paulit-ulit ako, si Bantag, kumbaga sa pagkain ni Ka-Percy, yan dessert lang. Hindi siya ang main dish. Alam niyo na kung sino, di ba? Elizabeth Iscare ito. Ito namang si Abno Robin, pinasusunog yung tig-1,000 daw na mga kurakot. Wala sa hulog ang pinagsasabi nito. Parang galing sa mental din ng taong ito. Siguro dapat itong itakbo sa mental. Totoo. Sabay na si Sayad. Pare-parehas naman sila eh. Roel Asuncion, tama lang Karox na bumalik ang Amerikano. Daming magkakaroon ng trabaho. At may magtatanggol pa sa Pinas. Totoo. Ngayon nga, wala pa dyan eh. Pero talagang meron tayong treaty. Talagang pagtatanggol tayo. Kaya lang eh. Ayaw ni Excellency Elizabeth Iscare. Tingin ko naman, di na yan magiging kandidato bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Malabo na yan. Sa'yo. At malamang naman kung kikilos ang BBM administration, makukulongin na yan. Di nga yung matsura. At dyan dapat nakapokus ang BBM. Kasi nga, sa dami ng mga bobong Pinoy, may kalalagyan si BBM. Kaya habang maaga pa lang, ito ang dapat planuhin ni BBM para matigil ng pangarap ni Sarang Buang na yan ang magiging presidente at mawawasak ang tuluyan ang demokrasya sa ating bansa. Totoo yan. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Anak ng 30 pirasong pilak na ni Judas. No? Ano naman po sasabi ni Sayad? Para bagang wala silang ginawang korupsyon sa ating bansa. Kung nakakamatay lang po ang mura, siguradong matagal ng patay ang pamilya Dutae. Totoo yan, David. David ulit Karox, pati pala si Chucky ay ayaw ipahambing sila ni Inday Sayad. Di ba? Magsalita si Chucky, di ba? Bokchoy, Lokchoy, shout out. Dapat kasi hindi inalis yang base. Hindi sana nakaporma ang China. Yun nga yayabang nga yung mga Pilipino Kaya, ang putang sila lang ang nagdidesisyon. Iilan lang sila sa putang na. Kung tinanong sana ang taong bayan, nagkaroon ng plebisito, gusto nyo ba tanggalin ng base militar? Dito, wag na natin bigyan ng kontrata. Ganon, survey, ginamit yung survey. Puta, hindi papayag. Puta, pumayag yung Senado yata nagtanggal niyan. Iilan lang na may senador, 13 yata. 24. Nagdesisyon na palayasin yung tangin na, tingnan mo nga. Dapat kagaya nung panahon ni Marcos, plebisito. Taong bayan na magdedesisyon. Tangina nilalagay, kaya itong mga senador na ito nilalagay
yung buong bansa sa kamay nila sa desisyon nila doon sa sino ang gustong tanggalin? Utangin na ganun ba yun? Sino ang gusto? Ayaw. Anak ang buta. Ano? Kaleche-leche. David Ali Mendoza, Karoks, sa tanong po ninyo kung sang-ayon kami sa pagbabalik ng base militar ng Amerikano sa Subic Bay, ay sang-ayon po ako dyan. Kagaya po ng sinabi nyo na maraming Pilipino ang mabibigyan ng trabaho kapag nagbalik ang mga Amerikano sa Pinas. Di tulad nito tayo na nangakong magkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino sa Pogo. Karamihan ng kinuhang Pogo workers ay inchik din at mga banyagang Asyano. Kung meron mga Pilipino ay kakaunti lamang. At anong trabaho ang ibinigay sa mga Pogo kung di naging mga scammer sila? Yan ang ipinagmamalaki ng mga Dutae at ni Harry Shoke. Totoo yan, David. Alam, binaboy ng puta na. Rodelia Alpilor, shoutout. Hello po, Sir Rox. Para sa akin, pabor po akong makabalik mga Amerikano dyan sa Clark kesa mga walang hiya na Cheng Wang na yan, kakapal ng apog na magkamkam ng di kanila. Salamat, Sir Rox. God bless you and your family. God bless, Rodelia. Shirley J. Sir, shoutout. Loko-loko yung former president, loko-loko yung si former President Joseph Estrada at mga senador nung araw, Karox. Erlinda Aquino, shout out. Pabor ako, kuya, na maibalik ang US military base. Totoo. Sherry J. Sir, loko-loko yung former President Joseph Estrada at mga senador nung araw, Karox. Nagmagaling. Kaya ayan, nalintikan ang Pilipinas. Kawawa ang mga Chinese. Shirley J. Sir. Ay nako, Sara. Sara Piatos. Tumigil ka nga. Ikaw din, Kimo. Maiigi pa. Huwag ka na lang magsalita. Ka-stress ka. Kaya lalong nagkakalintik-lintik ka Pilipinas dahil sa grupo ninyo mga DDS po eh. Chupisa Bonao, shout out. Good morning po kuya at sa mahal mo po sa buhay at sa mga kawaryo. Siyempre po, pabor po ako na ibalik ang base militar ating bansa. ASAP. O mo. Chupista Bonao ulit to. Sobra po akong nababahala kay Atty. Claire. God, ingatan mo po nawa si Atty. Claire at ang bansa po namin. Totoo. Ako din. Nung ko pa, hindi palapis sa PCO dati. Naana ako eh. Chupista po na ulit. Sobra po akong nababahala kay Atty. Ano ba ito? Chupista ulit to. Si Kawaldi Carbonel po kuya. Hindi ka po nag-iisa sa pagiging makalilimutin kuya. Ayun. Kawaldi, diba? Chupista ulit. Mayaman ka nga. Wala ka po namang katahimikan at nagiging tanga pa. Totoo. Chard, shout out. Chard 101. With China aggression in West Philippine Sea, it's planned to invade Taiwan and control the Philippines. I definitely agree to their presence in our bases. Oh. Prince Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christiansen, Annalisa Polinar, shout out mga friend. Binitia Daily. Basta ako, Sir Rox. Masasabi ko lang po America are true allies and a true friend. To the rescue po sila talaga in times of needs and in times of danger po talaga. Oo, di ba? Masyado pong mahabang talakayin at salaysayin kung mag-argumento po about them. Kanya-kanya po talagang opinion yung mga may ayaw na may sobrang pabor po sa American allies. So, si Marcos Sr. kundi kinuha ng Amerika, di na-porchap yan, nadat na sa Amerika. Patay siya sa galit ng mga Pilipino na napasok yung Malacanang, di ba? Ate Adeli, Pero sa totoo lang po, Sir Rox, pag nag-back out po sa atin ang Amerika, nako walang duda, Sir Rox, pupulutin po tayong lahat sa kangkungan mismo. Wag na po tayong magpaka-plastic, tanggapin po at hindi na mga kontrabulate, Sir Rox. Grabe po ang tulong at pag-ayuda na US sa atin pong bansa na di po nakikita ng mga pipi, bulag at bingi na puro kontrabulate. Mas magaling po sa kanila ang mga Shenghot, buraot na puro po kasakiman ang alam. Kaya ganyan na lang po sila sambahin ng mga DD shit
at mga didilis. Kung gusto ninyong magpakamatay sa pagsipsip at pagsamba sa mga pinutukan po ng lintik ng mga siyengwa, kayo na lang yun. Huwag nyo na kami idamay, mga leche, mga bisit. Huwag nyo kalilimutan, mga bisaklat, ang utak. Kung hindi sa mga nandito sa US na nagpapakakandakuba sa pagtrabaho para merong ipadala dyan sa pamilya sa Pilipinas, lalong bagsak ang ating ekonomiya. Bagsak ang ating ekonomiya, kasi napakalaking tulong po ng dollar remittances na mga nandito po sa US. Kaya yung mga kontrabulate na puro abo po ang laman ng utak, tulad po ni Boy Lamon, Boy Dila, Jinggoy, Kakosang Budot at Quezon Panis, isama na po natin si Bato-Bato at si Bongo na puro po mga walang silbi. Kundi ayun, sa sobrang takot lumitaw dahil purong ang patutoy. Yan ba ang mga sinasamba ninyo, mga pwedeng tagapagtanggol at pwedeng maasahan para sa bayan? Bagay po sa mga yan. Sila po ang mga ipambala sa kanyon, pang-intra sa mga kalabang tsengkwa para magkaroon na tapo tayo ng pakinabang sa mga buwisit na pinutukan po ng lintik. Mga leche, kinam. Ganit si Tia Daily. 3J Show po. Diyan di mga my friend, shout out. Dolor Garcia, Rena Bingson. Evans Caloonanak, shout out. Sabi ni 3J Show po. Agree ako dyan 100%. Kesa naman sa China na mga bastos at walang modo. Natandaan ko pa, Xerox, nung panahon ni Gong Di. May isang Chinese na babae. Yung anak ata niya, yung kumakaka sa kalye. Bata pa yung bata. Mga below 7 years old ata. Tapos, sabi doon sa video, interview niya sa dapat lang daw yun sa Pilipinas. Biro mo, isang Chinese na babae, pinabababoy ang Pilipinas at mabuti daw yun. Sa sarili mong bansa, sasabihan ka ng ganun. Nasa news yun eh. Hindi ko napanood, friend. 3J Show po nito. Xerox, kung babalik man ang base militar, malaking tulong yan. Maraming trabaho ang magaganap. Maraming market ang kikita at higit sa lahat, proteksyon natin against China. Totoo yan. Nanay Gigi, shout out. Yes na yes to US comeback. Sabi niya. Ay, mission accomplished mga boss. Ano masasabi ninyo kay Ombudsman Remulla? Para sa akin, tama siya. Kayo ba? Ang problema, sangay din siya ng hudikatura eh. Hindi ba? Di ba? Tia Deli. Basta itong grabe ito. Itong 2026 na to, marami ko talagang kaabang-abang dito. Gaya nga sinasabi si Secretary Llamas, pag walang naipakulong hanggang June, o itong first quarter ng taon na to, hindi niya na alam kung anong pwede mangyari. Di ba? Ay, naku. Pagsubok ba to, Lord? O ano? Tatanong lang po, God. Magandang gabi po, mga boss. Good night. God bless. Dasal. Wala na po tayong kakapitan. Kundi doon lang. Mga kadiboto, malapit na po ang pista na mahal na po ang Jesus Nazareno.